kung nagustuhan nyo talaga tong ganitong solar setup. So talaga makakatipid ka rito. Yan, katulad niyan, meron ako nagagamit na electric fan dito sa labas. Sobrang lakas mag-charge niya, no, kumpara sa mga mamahaling solar setup. So sa murang halaga pa lang pwede ka na magsimula ng solar, no. Ngayon kung talagang nagustuhan mo, pwede ka nang lumipat do sa mga mamahalin. Pero hangga't nagsisimula ka pa lang at pinag-aaralan mo, so bagay na bagay sa atin itong mga ganitong solar charge controller. So napakamurang halaga lang nito. So makikita nyo dyan, so ito nag-harvest siya ng 5 ampere to 4, no. So ang watts niya ay naglalaro sa 100 to 89, no. So watt meter yung tawag dyan. Then yung mga breaker natin. So itong solar charge controller nga natin ay dumidepende yan sa araw. Kung malakas ang araw, so malakas ang charging. Pero hindi na bumabalik yung kuryente mula sa battery pabalik dun sa solar panel. Kasi nga IC o integrated yan, IC yan. So hindi bumabalik na yung kuryente dun sa solar panel. Once na nakapag-absorb na yung solar panel, may bato niya dun sa battery, ay tuloy-tuloy na yung kuryente ng battery natin. Okay. So ito pala yung binili kong solar charge controller, no. So unpack natin. So napakaganda ng packaging nito. Meron siyang bubble wrap. Then ito yung mismong solar charge controller natin. So nandito rin naka-indicate kung ilang ampere ang gamit mo. Then may drawing, no. Kaya di ka maliligaw, may mga manual din nakasama. Then ito yung PB, ito yung sa battery, then yung sa load na 12 volts. So napakaganda nga nito. So working siya at good quality. So puntang battery. Then kung may 220 tayo, kailangan natin ng inverter. So ito nga, no, ituturo ko sa inyo kung paano ikabit to. So kompleto naman to lahat, may manual. Then ito may mga symbol diyan. Itong una is para sa solar panel. Then ito ay para naman sa battery, positive negative din yan. Then yung pinakadulo natin, ayan yung sa 12 volts output. So automatic yan, pag nawala yung araw ay sisindi yung load. Then babalik din siya kapag nagka-araw ulit, mag-off po sa yung load nya. Then ito yung mismong solar charge controller, no, kinabit ko na nga itong isang to. So ito yung solar panel o yung tinatawag na PB. Then ito yung battery. So lagi na una yung positive, then yung negative, no. So wala pa tong load na 12 volts. So yan lang, no, yung pinaka setup niya muna. Then paturo ko sa inyo kung paano to i-calibrate, no. So yung nakikita nyong 12.7, yan yung mismong voltage ng battery natin. So tumataas yan hanggang sa ma-reach niya yung full charge ng battery. So hanggang ma-reach niya yung float charge o yung pinaka full charge ng battery, no. Ito yung mismong float charge niya. So 14.4. So once na na-reach niya yan, mamatay ko sa solar charge controller. Then ang sumunod naman dyan ay yung disconnect. Ito ang reconnect. So ito yung voltage ng battery, no. Habang charge niyan, tumataas yung voltahe niyan. Then ibig sabihin yung battery mo ay tumataas din yung voltahe. Then pag pinindot natin, ito naman yung tinatawag na float voltage, kung saan kapag na-reach niya to ay kusang mag-off yung solar charge controller natin, no. Yang 14.4 volts. Then ang sumunod ay itong reconnect 12.6. Then ito naman is yung so ito naman yung disconnect, no. Pag mabot sa ganyang voltage na 11.5 ay i-disconnect niya yung load mula sa battery, mula sa solar charge controller para maano. Then ang sumunod dun sa disconnect ay yung timer, no. Kapag tinimer mo siya ng 12 hours, so iilo siya ng 12 hours yung load mo. Then automatic to, kapag nawala yung araw, sisindi yung load. Then pag nagkaroon ulit ng araw ay mag-off. So then ito yung pinaka setting kung ano ang gagamitin mo, kung lithium pa o lead acid na battery, no. So B1 meaning yan is lead sealed acid, no. So sa murang halaga lang magkakaroon tayo ng solar setup, no. So depende na lang sa inyo kung gusto niyo dagdagan to o yung i-upgrade, no. Kung nagustuhan niyo talaga tong ganitong solar setup.
So, talagang makakatipid ka rito. Yan, katulad niyan, meron ako nagagamit na electric fan dito sa labas.